Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung kaso ni ex-Senator De Lima. May napanood akong interview ng DZAR sa SMNI. Ni-interview nila si Atty. Panelo. Napag-alaman ko na tinubuan ng matinding sakit itong former senator na ito. Ano ang sakit? Amnesia. Sabi ni Atty. Panelo, nakalimutan na ni De Lima yung mga kasalanan niya nung commissioner pa siya ng Commission on Human Rights. Grabing pang-aapi na ginawa niya noon kay then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Siya yung oppressor noong una eh. Bakit? Pinaratangan niya na ang daming pinatay, libo-libong pinatay si Mayor Duterte. So as Commissioner ng Human Rights, pumunta siya sa Davao at nagpahukay, ang daming pinahukay doon na yun daw yung mga pinagpapatay ni Mayor Duterte. Na it turn out, mga kalansay o buto lang ng mga aso. So, palpak si De Lima. But then, sinira niya na yung pangalan ni Mayor Duterte. Yun. Nagmamalinis yan eh. Kaya sabi ni Atty. Panelo, nagka-amnesia ka na. Kalimutan mo. O isa pa, another amnesia. Nung Secretary of Justice na siya, no, panahon ni Pinoy. Nako, inapiring niya si former President Gloria Macapagal Arroyo. Matandaanan ko pa yun, yung palabas si PGMA, I think parang medical, dahil may problema sa leeg ata. Pinigilan ni De Lima. Hindi niya pinayagang makalabas. So, and many others, mga kasalanan niya sa bilibid. At yung pagkakakulong niya ng 7 years, sabi ni Atty. Panelo, law of karma. Kaya nakarma si De Lima at the same time nagka-amnesia. So, panoorin niyo itong interview ito kay Atty. Panelo. Napakaganda ang paliwanag niya tungkol sa mga recantation of witnesses. Hindi pala pwede yun. Dahil meron ng jurisprudence ng Korte Suprema. Ang problema sa'yo, dating senadora, nakalimutan mo yung ginawa mong kasalanan ng ikay Commissioner on Human Rights. Kaya ang inano nila, yung recantation. Recantation, okay. Bumaliktad yung mga testigo eh. Yun ang naging basehan nila kung ba't na-absuelto yung sa dalawang kaso. At yun din ang naging batayan kung bakit siya binibigyan ng pansamantalang paglaya. Ngayon, apparently, kaya nang sinabi ko na noon, pinuna ko yung desisyon ng dalawang hukuman at ngayon, pinupuna ko na naman itong pangatlo. Dahil mukhang hindi nila alam, o kung alam man nila, hindi nila ina-apply, yung established jurisprudence sa recantation of witnesses. Ang sabi ng Korte Suprema, yung mga pagbabaliktad ng testigo, hindi pwedeng tanggapin sa hukuman. Maliban na lang, kung yung bumabaliktad, ipresenta mo sa hukuman at isalaysay nila kung ba't sila bumaliktad, tinakot ba sila, pinagbantaan ba sila, puwersa ba sila. Yun lang ang kalakaran kung kailan magiging valid yung kanilang sumunod na pahayag, invalidating the previous statement. Pero hindi sinunod ng hindi sinunod ng hukuman. Sa kanilang pananaw, dahil bumaliktad, may ina na ebidensya ng gobyerno. Pero tinitingnan ko yung record, merong mga testigo, maliban doon sa mga nag-recant, na nagpapatunay na yung drug money galing sa drug lords. Established yun. Yung drug money na galing sa drug lords, binigay kay De Lima at may ebidensya na tinanggap niya rin. So, hindi mo na kailangan yung mga recanting witnesses para ipakita na guilty ang akusado. O madalit sabi,
Sa pananaw ko, mali. Kaya nga, ang demand suggestion ko na sa mga government prosecutors, mag-appeal kayo. Mali ang desisyon ng... Kaya nag-appeal sila. Hindi pa natin alam kung mangyari sa appeal nila. Ganon din dito. Yun din ang aking panukala. Mag-appeal kayo kasi mali ang desisyon ng korte rito. Ngayon, sabi ni De Lima, 7 taon daw siya nagdasal na mabigyan siya ng paglaya sapagkat 7 taon siya nagdanas sa walang patayang demanda. Kumbaga sabi niya, gawa-gawa lang yan. Ako'y nagdanas dito at ayaw kong danas dito ng mga ibang tao. Alam mo, sagot ko doon. Ang problema sa'yo, dating senadora, nakalimutan mo yung ginawa mong kasalanan ng ikay Commissioner on Human Rights. Anong ginawa mo noon? Inakusahan mo si noon Mayor Rodrigo Duterte na pumatay ng maraming tao at binaon sa lupa. Nagpunta ka pa sa Davao, hinukay mo yung mga lupa doon, nakakuha ka ng mga kalansay. Sabi mo, mga tao yung pala, mga kalansay yata ng mga aso yun o ano-ano pa. Madalit sabi, hindi niya napatunayan. Hindi niya napatunayan, pero nilapastangan niya na ang pangalan ng Rodrigo Roa Duterte. Siniraan niya, hindi niya naprobahan. Nung Secretary of Justice, gano'n naman ang ginawa niya. Maliban pa ron, ang isa pa sa pinakamatinding ginawa niya, kasalanan, na krimen, nilabag niya ang batas ng Korte Suprema, ang direktiba ng Korte Suprema, na huwag mong pakialaman, yan si dating Pangulong Arroyo, na pupunta sa Amerika para magpagamot. Alam mo ginawa ni De Lima, di ba? Natatandaan niyo, pinahuli niya, inaresto niya, pinigilan niya. O yan, kaya sabi ko, kung ikaw man ay makaligtas dito sa 3 kaso na sinasabi mo na ikaw'y nagdanas at merong walang katarungan. Sabi ko, ang binabayaran mo, yung mga kasalanan mo nung mga nakaraan na nakaligtas ka. Kaya sabi ko, maaaring, as I said in my statement yesterday, De Lima may have evaded accountability for the crimes she is accused of, but she cannot escape the law of karma. Kaya ka nakulong dahil doon sa mga kasalanan mong nauna. Kung totoo na ikay walang kasalanan dito sa 3 kasong dinimanda sa'yo. Okay, itong kasing 3 kaso, attorney, hindi ho ba iba-ibang korte ito? Hindi ho ba? Kahit pa iba-ibang korte, pero pareho naging basis nila, recantation. So, ibig sabihin, kahit na dapat na, kasi di ba pag iba-ibang korte, tapos parang yung magkakadikit man, pero parang iba-iba di ba? Yung una is about the trade mismo, di ba? Yung distribution na umiikot doon kay Ragos yun, di ba? Tapos yung second, yun yung tungkol sa parang baga, extortion ng pera, hindi ba? Sa power, yung paggamit niya ng power. Yung kay Kevin, sino ba yung si Kerwin? Yung nag-recant din, oo. But for whatever it is, ang basis talaga doon, nag-recant, binago nila yung mga testimonya nila. Pero itong third ho kasi, para lang sa kaalaman, kasi this third is about yung paggagamit dun sa mga tao, yung baga siya ay yung compromise, ang tawag dyan, yung naging kasama, conspiracy. So, paano ho magagamit kung independent yung bawat kaso from the other dahil nag-recant yung sa second case at dun sa first case? Kaya nga, kung sabwatan, sabi nga the act of one is the act of all if there is conspiracy. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na iiwalay mo yung galaw ng bawat isa kasi established nga yung sabwatan nila. Ang problema nga, dahil nagre-recant, ang naging basis ng court, hindi, nag-recant na hindi na, wala nang sabwatan ngayon. Hindi na totoo yun ang nagsasabwatan kami. So, okay. Itong mga nag-recant na ito, at yung, di ba sinasabi pa nga, yung may nangyayari coercion, yung sila pinilit and all. So, ang ibig ko ba sabihin nito, yung side ni ex-Senator De Lima can actually file a case of grave coercion ba? Or ano ba ang pwede nila isampa ngayon kung sinasabi nila na sila lamang ay kaya daw nagkaroon ng mga witnesses dahil na-coerce lang. So, grave, ang sasampa po nila if ever po, grave coercion. Ang demanda demanda doon sa mga bumaliktad, perjury, dahil nagsinungaling sila.
sa hukuman. Mm. Pero di ho Yun ba ang- pinaghahandaan nila ngayon, ang sinasabi nila ay mga listahan ng mga pangalan na naging daan upang siya ay ma-persecute ng ganyan, o persecution na ganyan, at yung mga tao behind it, like yung sabi nga si Aguirre daw ay gustong kasuhan dahil nga daw sa pagpipilit o sa paghaharas sa mga Kaya, nag-witness. Sa teorya nilang yon, kung totoo yun, bakit hindi nila rinubahan yun dun sa tatlong hukuman na pinilit lang sila ni Aguirre? Sinabi lang nila, pinilit ko kami. Wala nang ebidensya. Ang mali rin nun sa mga taga-usig na hindi ko rin maintindihan. Bakit ka kung hindi nyo pinipresenta si Aguirre para pasinungalingan yung aligasyon na yon? Mm. At ikaw naman kako Aguirre, hindi ko rin maintindihan sa'yo bakit hindi ka nagbobolontaryo. Sinisiraan kanila eh. Dapat ikaw mismo pumunta sa prosecutor, ay ilagay niyo ako dyan. Hindi ko pwede, hindi totoo yan. Hindi rin siya umimik. Itong prosecutor, ayaw rin siyang patawagin. Para pareho may diferensya eh. So sinasabi niyo, attorney, medyo naging mahina ang ating state prosecutor dito. Tors. Ibig sabihin, hindi nila, they're not doing their work, their homework. Ayun. So, okay, last bago ko lipat kay partner Angelo, ito ho ba na paglaya no ng temporary ni ex-Senator De Lima, it only shows na mahina ang ebidensya kasi usual 'yon sa heinous crime, 'di ba, pag nabigyan ng bribe? Yan ang pananaw ng hukuma. Pero tandaan mo, dati nang dinena yung bail niya, noong pa na-deny na yan eh. Kasi nga, wala pa nagre-recant. Ngayon, ang feeling nila, since nag-recant, binibase lang kasi nila doon sa mga testigong nag-recant eh. Hindi niya binibase doon sa ibang testigo na yun din ang sinasabi. But kung basically, limang testigo, tingnan mo na, kung limang testigo na nagsasabing ganito ang ginawa ni De Lima, ganito, tinanggap niya, at tatlo ang nag-recant, hindi ibig sabihin yung dalawa na hindi naman nag-recant, kasama na. hindi mo na paniniwalaan. Di ba? So, hindi nga sila nag-recant, yung pa rin ang testimonya nila. So, at saka ito naman tatlo, hindi naman sila nag-proba din at sila tinakot. Aligasyon lang eh, na kami pinilit ko. Pinilit. Kadali sabihin na pinilit ka, tinakot. Kaya nga pareho may diferensya. May diferensya yung depensa, hindi nila prinubahan. May diferensya din ng taga-usig. Although, kasi, ang rule, ang batas dyan, kung sino ang nag-aaligasyon, ikaw dapat magproba. So, dapat talaga, yung nagsabing ako'y pinilit, ikaw magproba. Kaya itong prosecution, ang feeling din naman nila, hindi naman kami ang nagsasabing pinilit, ba't kami magpipresenta ng ebidensya. Yun naman ang mali nila. Kasi kung ako abogado, I will not miss that opportunity. While it is true that it is their burden to prove, ako I will introduce evidence para lumakas lalo ang kaso ko. Okay. So yun yung parang ang side din ng prosecutor, parang, ay nako, sila ang bahala magbigay ng mga ebidensya, hindi kami. Ayun yung ginawa nila. Lalo pa, kung yung mga judges, alam mo, hindi lahat ng judges, matinding pag-aaral na ginagawa sa rules of procedure. Mahirap ang remedial long tinatawag eh. Kaya marami nga nagbabagsakan dyan eh. Kailangan masinop ka. Saka dapat practicing lawyer ka ng mga panahon. Dahil kung judge ka, galing ka lang sa government service, hindi ka naman nagpa-practice, naging judge ka, mahirap. Kailangan mga practicing lawyer, either fiscal ka, ayun, talagang mga veterano yan sa labanan. Alam nila yung mga regla dyan. Pero sinabi nyo naman kanina, hindi ba kung kayo pwedeng advice na i-hire court nila, i-appeal ito. So, maaari talaga yun. Okay. Nila, pagpilitan nila na yung mali ang pananaw ng hukuman dito dahil hindi naman naprubahan na tinakot itong mga testigo. So, dapat, hindi yun na magiging patayan ng pag-grant ng At pwede pa sila magdagdag buo ng mga ebidensya pag ganun? Pwede pa kasi hindi pa naman Pwede. tapos ang kaso. Okay. Thank you very much. Libatal na tinatawag, libatal evidence.